Good day everyone, I am De Los Santos Guerrero. So our case title is Bautista versus UGST. I'm Dukisa Jean. This is the facts. So, noong November 15, 1996, si Hamilton Salak ay nag-rent siya ng kotse sa GovRent A-Car. So, yung GovRent A-Car ay pagmamayari ni Benjamin Bautista. So, si Salak nag-rent siya for 3 days at 1,000 a day. Pero, hindi binalik yun ni Salak. Kaya, ito naman si Bautista ay nag-file siya ng kaso laban kay Salak na yung sinampa niyang kaso ay for stapa, BP22 and carnapping. So, sa arrest and settlement proposal naman, noong February 2, 1997, naaresto si Salak kasama yung kanyang common law wife na si Shirley G. Unax. So, habang sakay pa sila ng rented car. So, after the arrest, si Bautista humingi siya ng bayad na 232,372,000 kasama yung car rental fees, gastos sa paghahanap ng kotse, tax at legal fees. So, dahil wala silang cash, si Salak nagsuggest siya na ibenta na lang yung bahay ni Unax, nung kanyang wife, kay Bautista para mabayaran ng utang. Nag-agree naman si Bautista at nag-settle sila sa total amount na 527,372,000. So, bayad yon sa existing mortgage at utang ni Salak. So, sa kasunduan nila, nagkaroon ng written agreement at deed of sale with right to repurchase. May 30 days si Unax para bilhin ulit yung property. Kung hindi, kailangan niya lang umalis agad, walang court needed. So, sa paglabag sa kasunduan, hindi nakapagbayad si Unax within 30 days. Kaya, noong June 5, 1998, si Bautista nag-file siya ng kaso sa RTC Olongapo. So, gusto niya mabawi yung property niya or specific performance, makasingil ng bayad at damage, at makonsolidate ang ownership sa name niya. So, sa ruling naman ng RTC, pabor kay Bautista yung RTC, inutusan si Unax na isurrender ang property, magbayad ng taker 10K per month para sa paggamit ng bahay, plus other costs and attorney's fees, tapos sa kanya na officially yung property. And sa appeal and CA ruling naman, si Unax filed a petition for relief dahil mali raw yung binayaran niyang docket fee. 200 lang. So, dapat 1,715. Pinayagan naman ng RTC, kaya nakapag-appeal siya. So, sa Reversal Court of Appeals, noong April 7, 2006, ni-reverse ng CA ang RTC decision. Ang sabi nila, hindi totoong sale yun. Equitable mortgage lang talaga. Bakit, no? Kasi may urgent need for money. Na-retain pa rin ni Unax ang possession ng bahay. At yung total amount mostly pambayad lang ng utang. So, sabi ng CA, ang real intent ng parties ay pautang, hindi pagbenta ng property. Kaya, hindi valid ang pagkuha ni Bautista sa property ni Unax at ni Salak. What are the issues? First, whether the RTC erred in allowing the petition for relief and consequently the appeal despite the belated payment of the correct docket fees due to an initial erroneous assessment by the clerk. Second, whether such a procedural lapse should affect the court's jurisdiction or the validity of the subsequent appeal. Third, whether the deed of sale with right to repurchase, despite its literal designation as a sale, should in fact be construed as an equitable mortgage. Lastly, whether the surrounding circumstances, including the sale price, reflective of an existing debt retention of possession by the vendor, and the conditions under juris support the reclassification of the instrument as an equitable mortgage under Article 1602 of the Civil Code. Good morning! I'm Cassiopeia Tial, and ngayon dito tayo sa ruling sa Bautista versus UGST.
Sa kasong ito, medyo technical ang sitwasyon sa simula. Nag-file si Bautista ng petisyon pero nagkamali sa bayad ng docket fees. Mali ito noong umpisa dahil ang court clerk ang nagkamali sa pag-compute. Ang tanong, dapat ba agad ibasura ang kaso dahil lang sa pagkakamaling iyon? Sabi ng Korte Suprema, hindi. Hindi kasalanan ni Bautista ang pagkakamali. Clerk ng korte ang nagkamali sa bilang ng bayad. At nang malaman ni Bautista ang tama, agad niyang binayaran ang kulang. Kaya sinabi ng korte na ang maliit na pagkakamaling ito ay hindi dapat maging dahilan para matuluyang madismiss ang buong kaso, lalo na't hindi naman sinadya ang pagkakamali at agad itong naayos ni Bautista. Sabi rin ng korte, mas mahalaga ang substantial justice. Kaya sobrang higpit sa mga technical na patakaran. Dahil dito, tama lang na pinayagan ng RTC ang pag-usad ng petition for relief and appeal. Sunod, tinignan ng korte ang deed of sale with right to repurchase. Sa papel, parang normal lang ito na bentahan. Benenta raw ni Bautista ang lupa pero may karapatan siyang bilhin ulit ito. Pero nang suriin ng mga pangyayari, nakita ng korte na hindi naman ito totoong bentahan. Para itong utang. Mas mababa ang presyo kumpara sa totoong halaga ng lupa. Hindi iniwan ni Bautista ang lupa. Nanatili pa rin siya doon kahit na ibenta na. At may pressure o pamimilit noong pumirma siya sa kasunduan. Dahil sa mga palatandaang ito, ginamit ng korte ang Article 1602 ng Civil Code na nagsasabing kapag may mga ganitong sitwasyon, ang kontrata ay ituturing na isang equitable mortgage. Hindi tunay na bentahan. Ibig sabihin, hindi talaga ibinenta ni Bautista ang lupa. Umutang lang siya ng pera at ginawang panagot ang lupa. Sa huli, nagpasya ang Korte Suprema na hindi dapat ma-dismiss ang kaso ni Bautista dahil sa pagkakamali sa docket fee. Dapat ituring ang deed bilang equitable mortgage at may karapatan si Bautista na mabawi ang kanyang lupa. My name is Kay Annika Clarinal. In this presentation, I will be discussing a case study that I have been researching. We will proceed to examine the justification and draw conclusion based on the findings. Ipinatupad ng korte ang Article 1602 ng Civil Code na naglalahad ng mga sitwasyon kung saan ang isang kontrata na mukhang may kasunduan na ang pagbili ay may karapatang muling bilhin at dapat ipagpalagay na isang kasunduang pautang na may kasamang sanglaan. The court found the presence of several circumstances indicative of an equitable mortgage in this case. Unusually inadequate price, hindi sumasalamin sa tunay na halaga ng ari-arian ng binayad na 527,372 pesos. Dahil mas maliit pa ang dating utang na binayaran nito, which is 232,372 pesos. At mayroon pang dating sangla, ang pagkakaiban bang 295,000 pesos na ginamit para bayaran ang dating sangla ay hindi katumbas ng tunay na halaga ng ari-arian. Ipinahawatig nito na ang pangunahing layunin ng transaction ay magsilbing warranty lamang sa utang. Pag sinabi ng vendor remaining in position, sa kabila ng pagpapatupad ng deed of sale, nanatili si Unangs sa pag-aari ng ari-arian. Ito ay isang malinaw na indikasyon na ang transaction ay hindi tunay na pagbebenta kundi isang paraan ng pag-warrant ng utang. Urgent need for money. Dahil sa apurahang pangangailangan ni Salak at Unangs ng pera para ayusin ang problema sa pagpaparenta ng kotse at maiwasan ang legal na komplikasyon, napilitan silang pumasok sa isang kasunduan upang makakuha ng pautang. Ang kanilang dihadong sitwasyon ang nagtulak sa kanila sa ganitong hakbang. Next is yung doubt as to vendor's intention. Ang mga pangyayari ay nagpapahiwatig na hindi tunay na intensyon ni Unangs na tuluyang ibenta ang kanyang ari-arian. Ang kasunduan ay resulta ng problema sa pagpaparenta ng kotse at ang paghingi ng bayad, kaya malamang na ang ari-arian ay iniaalok lamang bilang warrant na sa isang utang. Dahil dito, sumang-ayon ang Korte Suprema sa Court of Appeals na ang tunay na layunin ng mga partido ay
garantiyahan ng utang ni Sala kay Bautista. At ang deed of sale with right to repurchase ay isang kasangkapan lamang para dito. Next is yung procedural issue on docket fees. The Supreme Court held that the Court of Appeals did not err in allowing the appeal despite the belated payment of the full docket fees. The court reasoned that erroneous assessment by the clerk of court. Ang pagkahuli sa pagbabayad ay dahil sa unang maling pagtataya ng bayad sa court ng clerk of court ng regional trial court. Agad namang binayaran ni Unas ang halagang itinaya. Justifiable reliance on court officer. Hindi dapat mapinsala ang mga litigante dahil sa mga pagkakamali ng mga tauhan ng korte, lalo na tungkol sa pagtataya ng mga bayarin. May karapatan si Unangs na magtiwala sa pagtataya ng clerk of court. Liberal interpretation of rules. Binigyan din ng Korte Suprema na ang mga panuntunan sa procedure ay para sa tunay na hustisya, hindi para baliwalain ito. Hindi makatarungang pagkaitan si Unangs ng karapatang umapila dahil sa pagkakamaling hindi niya ginawa, kaya binigyan din ang malawakang interpretasyon ng mga panuntunan para sa katarungan. Tama ang Court of Appeal sa pagpapahintulot sa apela dahil isinaalang-alang nito ang makatwirang dahilan ng pagkahuli sa pagbabayad ng bayad sa korte. Conclusion. Tama ang Court of Appeal sa pagbabago ng klasifikasyon ng deed of sale with right to repurchase bilang kasunduang pautang na may sanglaan dahil pinapakita ang mga pangyayari na ang tunay na intensyon ay ang pag-warrant ng utang ay hindi ang tunay na pagbebenta. Tama rin ang pagpapahintulot sa apela kahit nahuli ang pagbabayad dahil ito ay isang maling pagtataya ng clerk of court. At ang mahigpit na pagpapatupad ng panuntunan ay labag sa hustisya, kaya pinagtibay ng Korte Suprema ang desisyon ng Court of Appeals.